Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa teritoryo ng Purple Cloud Holy Ground ay umalis na si Chen Fan upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagdating nila sa isang partikular na Star Realm mula sa bintana ay napasabi si Tang Kei na ang maliit na bamboo forest na iyon ay hindi na masama. Hatugon ni Shi Kei kung ganun bakit hindi raw nila sabihan ang master na dalhin ito doon, agad na tumanggi si Tang Kei at makalipas ang ilang sandali ay bumaba na sila sa lupain ng Yunlan Holy Ground. Sinabi ni Chen Fan sa dalawa na maghintay lang ang mga ito sa kanya rito sumang-ayon ang dalawa, agad na lumipad si Chen Fan. Pakiusap sambit ng isang boses sabihin daw nito ang kanyang identity. Umano'y ito ay ang inner gate ng Yunlan Holy Ground, ang mga outsider ay hindi allowed na makapasok dito nang walang invitation. Sumagot si Chen Fan na narito siya upang i-meet si Yun Shan, ang kanilang Holy Son candidate. Mayroon siyang dalang mensahe mula kay Shui Mir at Lieutenant Li. Pinapasok si Chen Fan at makalipas ang ilang sandali pagbaba niya ay maririnig ang isang boses na nagsasabing siya ay si Yun Shan. Nagtanong kung ano ang mensahe. Sumagot si Chen Fan na gusto niya itong makausap ng personal. Sinabi ni Yun Shan na hindi ito qualified na i-meet siya. Hatugon ni Chen Fan, paano na ngayon sabay cast ng isang spell pinasabog ang entrance ng building. How dare you, sigaw ng mga guards sumugod patungo kay Chen Fan, ngunit ang mga ito'y napakadali lang na dinurog ni Chen Fan, nagsabing ang mga susubok na pumigil sa kanya ay mamamatay. Dumating ang iba pang mga guards. How dare you, sigaw ng isa, ang pangahas naman daw nitong gumawa ng eksena sa kanilang Yunlan Holy Ground. Ang bagay na ito'y pagsisisihan nito hanggang sa next life nito. Go to hell, sigaw ng isa pa. Umatake ang isa gamit ang isang sword slash, ngunit nagbigay lang din ng speech si Chen Fan sabay pakawala ng isang fist technique. Umano'y ang mga ito'y matutong makinig sa iba sa kanilang next life. Kumonekta sa isang guard na bitawan ang kanyang espada. Tumilapon, kinuha ni Chen Fan ang espada't binali, ibinaon sa isa pang guard at agad na tumalon patungo sa dalawa pang mga guards. Sabay na umatake ang dalawa gamit ang kani-kanilang mga preferred na teknik. Ipinirform ni Chen Fan ang Will of Sun and Moon, sinalubong ang paparating na atake, sabog ang dalawa. Sambit ni Chen Fan, ganito lang kaliit ang bilang ng mga guards nito. Dumb intruder, tugon ni Yun Shan na ngayon ay mayroon ng mahabang buhok. Umano'y ang isang tunay na malakas ay hindi na nangangailangan pa ng mga guards. Well, tugon ni Chen Fan, yun daw ay totoo, siya rin naman ay palaging naglalakbay ng mag-isa. Sabihin mo, sambit ni Yun Shan. Umano'y sabihin nito kung sino ang nagpadala sa kanya rito upang e-challenge siya. Kapag sinabi nito sa kanya, hahayaan niya itong mamatay ng mayroong intact na katawan. Sumagot si Chen Fan na ito mismo ang nagpadala sa kanya rito, na siyang ipinagtaka ni Yun Shan na patanong kung ano ang ibig sabihin nito. Idinagdag ni Chen Fan na kung ganun hayaan siya nitong magpakilala, siya ay si Chen Baekhyun, sabay release ng matinding chi. Ano, tugon ni Yun Shan, ito si Chen Baekhyun, so ang nagpadala sa kanya rito ay? Ngunit agad na dumugtong si Chen Fan na siya ay walang interest na tapakan ng mga weaklings. Yung mga useless na mga traitors na yun, sigaw ni Yun Shan. Ang pangahas naman daw ng mga iyong hindi e-defend ang kanyang honor, ang pangahas naman daw ng mga iyong hayaan itong hamakin siya. Nagcast ng isang teknik ngayon, oras na raw upang pagbayaran nito ang kanyang katangahan gamit ang kanyang sariling buhay, sabay perform at pakawala sa isang wind art na tinatawag na si Swallowing Cloud Wave. Sambit ni Chen Fan, nagtanong kung ito lang ba ang kaya nitong gawin, sabay activate sa kapangyarihan ng kanyang kunping nilamon ang paparating na atake. Makikita ang pagkagulantang ni Yun Shan. Umano'y ang bagay na ito ay isang tunay na universe great beast. Supposedly ang lahat ng mga ganito ay patay na, kaya papaano ito naging posible? Malamang ito raw ay isa lamang ilusyon. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, kung ganoon bakit hindi nito subukan nang malaman nito nilamon ng buo si Yun Shan? Tuluyang inabsorb at tumuloy na sa loob ng sekta kung saan bumungad sa harap niya ang mga servants na nanginginig sa takot. Don't worry, sambit ni Chen Fan sa mga ito, siya ay aalis agad pagkatapos niyang makuha ang loot nang biglang lumitaw ang isang individual. Nagtanong kung sino itong nang-ahas na gumawa ng eksena rito at saktan ang kanilang mga tao. Idinagdag na ang life force ng kanilang Holy Son candidate ay hindi pa tuluyang nabubura, kaya ibalik nito si Yun Shan. Kapag ginawa nito ang bagay na iyon, ipinapangako niyang hindi niya papatayin ang buong clan nito at ang lahat ng mga nakakakilala sa kanya.
Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na narito siya upang parusahan yung tao na nang-offend sa kanya. Ano gusto rin daw ba nitong sumama sa parusa, na siyang ikinainis ng individual arrogant bastard sigaw niya sabay pakawalan ng sunod-sunod na sword slash. Ano pagtataka ng individual na patanong kung bakit hindi ito nagre-react. Ano iniisip daw ba nitong hindi siya mag-all out pues ito raw ay nagkakamali. Nagpakawalan ng isa pang atake. Naglaho si Chen Fan. Idiot sigaw ng individual umano'y kapag ka nahuli niya ang deity soul nito gagamitan niya ito ng soul searching technique upang mahanap kung saan nito itinago ang Holy Sun candidate kaya ipakita nito sa kanya ang deity soul nito. Gayunpaman nagtaka siya nang hindi niya na maramdaman pa ang deity soul ni Chen Fan. Napatanong kung ganoon ba ito kahina na ang deity soul nito ay naglaho kasabay ng kanyang katawan. Sambit ni Chen Fan. Nagtanong kung sino ang idiot dito. Napalingon ang individual sa pinagmula ng boses sa kasamaang palad. Pagbaling niya'y kasabay din nito'y ang pagtarak ni Chen Fan sa immortal sword sa kanyang katawan at ilang sandali lang, nasasahig na ang individual. Magmakaawa kasambit ni Chen Fan umano'y kapag ka ito ay nagmakaawa hahayaan niya itong mabuhay ngunit kung hindi naman, wawasakin niya ang buong Yunlan Holy Ground nito. Bumalik ang individual sa kanyang mortal form na paubo, kung ibinigay na lang daw sana nito ang Holy Sun candidate ito raw sana ay mamamatay sa normal na paraan sabay punteriya sa kanyang sariling core. Isang pagsabog ang naganap. Napa-flinch si Chen Fan na bigla sa nangyari, makikita ang paglitaw ng ilang mga portal at pag-activate ng isang formation. Lumalabas na ang individual palang iyon ay ang Death Guardian ng Yunlan Holy Ground at ang pagkamatay nito ay ang siyang nag-trigger sa formation na kulong si Chen Fan sa loob. Mula sa mga portal ay lumabas ang mga higher-ups ng Yunlan Holy Ground. Ang mayroong gray na buhok ay ang Lord o Sect Master ng Yunlan Holy Ground na si Yunjun, habang ang isa naman ay ang kanilang Grand Elder. Let's see. Sambit ni Lord Yunjun umano'y titingnan nila kung ang tao bang ito na nagwala rito ay may itsura o wala, ngunit sumabat ang Grand Elder na hindi nito dapat na sabihin ang mga ganitong bagay. Sino ang nang-ahas na gumawa ng eksena rito sa Yunlan? Sigaw niya sabay turo at tuon ng isang Thunder Art kay Chen Fan, ngunit tinayuan lang ito ni Chen Fan. Great Elder. Sambit ni Lord Yunjun umano'y ito ay hindi na necessary dahil kung nagawa nitong mapatay ang Death Guardian, malamang ang bagay na ito ay hindi oobra. Sinabi niya kay Chen Fan na hindi niya alam kung nakuha na ba nito ang kanyang sadya sa lugar na ito o wala pa ngunit ito ay hindi na makakaalis pa rito. Hindi nila pakikinggan ang mga rason nito ngunit pakikinggan nila ang dying words nito. Salamat. Pangiting tugon ni Chen Fan ngunit siya raw ay walang interest sa dying words ng mga ito. Binasag ang formation at agad na sumugod gamit ang immortal sword. Sambit ni Lord Yunjun sa kanyang isip immortal spirit, so ito raw pala ang dahilan kung bakit ito mayabang. How dare you? Sigaw ng ibang mga elder sabay-sabay na nagcast ng mga spell ngunit isang sword slash lang ang ginawa ni Chen Fan upang basagin ang kanilang paparating na pinagsamang atake, at isang fist technique upang durugan sila. Si Lord Yunjun na lang ang natira. Agad na umatake. Lumalabas na nakalimutan niya raw palang tanungin ang pangalan nito. Nagbigay ng counter si Chen Fan at nagpakilala siya raw ay si Chen Baekshun, sabay baon ng immortal sword sa katawan ni Lord Yunjun. So it's you. Sambit ni Lord Yunjun. Lumalabas na nagawa niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Ano? Sambit niya kay Chen Fan. Iniisip daw ba talaga nitong magagawa nito ang lahat ng gusto nito rito pagkatapos nitong mag-show off doon sa sentro ng universo? Of course, tugon ni Chen Fan sabay atras. Nagtanong si Lord Yunjun kung ano ang kailangan nito. Mapapansin ang bagay na nasa kamay ni Chen Fan, sumagot na nakuha niya na ang kailangan niya. Ano? Sambit ni Lord Yunjun sa kanyang pagkagulantang umano'y ang life force ay tuluyan ng nag-extinguish. Ano? Kinain niya raw ba ito? Parang ganun na nga, tugon ni Chen Fan. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nila rito, siguro si Yun Shan, ewan ko. Idinagdag ni Lord Yunjun na since ang Yunlan ay namatay na-achieve na nito ang kanyang goal kaya pakiusap umalis na ito rito. Tugon ni Chen Fan. Ang akala niya raw ba hindi nito pakikinggan ang kanyang mga rason. Humakbang palapit at idinagdag na ang plano niya ay umalis na agad pagkatapos niyang maturuan ng leksyon ng Yunlan Holy Ground ngunit since ayaw siyang paalisin ng mga ito, mukhang ang tinutukoy niya ay yung nangyari kanina. Mapapansin ang reaksyon ni Lord Yunjun. Nagtanong kung ano pa ang kailangan nito. Sumagot si Chen Fan na siguro naman ayos lang na bigyan siya nito ng tour sa kanilang treasure court. Tama raw ba?
Thus makalipas ang ilang sandali ay tumungo na nga sila sa treasure court. Pakiusap sambit ni Lord Yunjun kunin lang daw nito kung ano ang gusto niya, ngunit sumagot si Chen Fan na ang mga bagay na narito ay ang mga items na ibinibigay nila sa mga disciples na kakasali lang sa kanilang Yunlan Holy Ground. Ang kailangan niya ay ang tunay nilang treasure court, yung treasure court na ito lang ang mayroong kakayahang buksan. Iyon ay kalabisan lingon ni Lord Yunjun ngunit lumapit lang si Chen Fan at nagsabing iyon ay hindi kalabisan para sa kanya. Thus, wala nang nagawa pa si Lord Yunjun kundi ang dalhin si Chen Fan sa tunay na treasure vault. Hasambit ni Lord Yunjun ito raw ay wag maging greedy, don't worry, tugon ni Chen Fan sabay lapit sa isang item, ito lang daw ang kukunin niya. Hapagtataka ni Lord Yunjun nagtanong kung alam ba nito kung ano ang bagay na ito. Oo, tugon ni Chen Fan, ito hindi nito alam, tama raw ba? Well, tugon ni Lord Yunjun, umano'y ang tanging alam niya lang sa kabila ng normal exterior na mayroon ang mga bagay na narito. Ang mga bagay na narito sa treasure court na ito ay hindi normal. Ngunit dagdag ni Lord Yunjun, bakit ito raw ay mayroong matinding confidence ang mga barrier na ito na nakabalot sa mga items na narito ay pinalakas ng mga nagdaang mga lords, kaya no way raw na. Ngunit natigilan siya nang makitang direktang inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa barrier, kinuha ang item na nasa loob. Ano, sambit ni Lord Yunjun, papaano ito naging posible? Salamat, tugon ni Chen Fan at nagsimula ng humakbang paalis. Hey, pighil ni Lord Yunjun, since kinuha nito ang kanilang stuff, hindi raw ba't dapat lang na at least sabihin nito sa kanya kung ano ang bagay na ito, subalit sumagot lang si Chen Fan na minsan ang ignorance ay blessing. Mula doon ay bumalik na si Chen Fan sa starship at sa loob ay agad na sumalubong ang dalawa. Napatanong si Shiki kung ano ang problema nang makita ang pag-ubo-ubo ni Chen Fan, ngunit sumagot lang ang ating bida na wala naman, sadyang ang ugat lang na iyon ay lubhang napakalakas na ni kahit na ang kanyang Qingdi longevity body na binaback up pa ng kanyang immortal spirit ay hindi ito makontain. Lumalabas na yung item pala na kinuha ni Chen Fan doon sa treasure court ng Yunlan Holy Ground ay ang ugat ng tunay na Tree of Origin. Idinagdag ni Chen Fan na ang Tree of Origin ay narito na bago pa man isinilang ang universe na ito. Ang bagay na ito ay ang siyang humahati sa mortal, immortal at supreme realms. Bawat dahon ay binubuo ng isang mundo, at bawat sanga ay isang universo. Ang mortal realm na kinaroroonan nila ay ang pinakamababang parte ng Tree of Origin, kaya ang spiritual energy na narito ay lakang kung ikukumpara sa immortal at supreme realm. Ang lugar na ito ay ang pinakamalapit sa ugat, kaya ang pag-spawn ng bagay na ito rito ay isang possibility. Idinagdag na maging sa kanyang nakaraang buhay ay hinanap niya ang bagay na ito, ngunit ang tanging natuklasan niya lang maaaring ito ay matatagpuan sa isa sa mga malalaking holy grounds. Hindi na siya nakapagpatuloy pa sa paghahanap hanggang sa siya ay mamatay. Umubo at idinagdag na ang plano niya raw sana ay ang gawing Holy Son si Yang Zuan at bilang kapalit siya ay magpapatulong sa paghahanap sa bagay na ito, ngunit hindi niya raw inaasahang ito ay mapapasa kanyang kamay ngayon. Master, sambit ni Shiki, bilisan na raw nito at magpahinga, habang nagtanong naman si Tang Kei kung ano ang magagawa nila upang makatulong. Umano'y ang katawan nito ay napakahina na sa ngayon. Umubo uli si Chen Fan at nagsabing ang ugat na ito ay sadyang napakalakas. Nung sandali pa lang na ito ay magkaroon ng contact sa kanyang Qingdi longevity body, ito ay agad nang nagwala. Sambit ni Shiki, bakit hindi na lang daw ito magpahinga sa Yuan Dao Star at doon itanim ang ugat na ito? Tugon ni Tang Kei, tama, hindi raw ba't nagtanim din ng puno doon ang master, kaya bakit hindi na lang daw nito itanim ang ugat na ito katabi ng punong iyon? Subalit sumagot si Chen Fan na iyon ay hindi maaari dahil hihigupon lang ng bagay na ito ang life force ng buong Yuan Dao planet at maging ang life force ng mga spirit beast na nandoon. Ayos lang yun, pangiting sambit ni Shiki, umano'y hanggat gumanda lang ang pakiramdam ng master na kahanda silang mag-sacrifice. Tama yun, dugtong ni Tang Kei, wala rong rason upang sila ay mag-hesitate. Hindi tugon ni Chen Fan, ngunit dahil sa sinabi ng mga ito, mayroon siyang naalalang isang lugar. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Kangsheng Star Realm kung saan napansin ni Fu ang isang pamilyar na enerhiya. Lumapag ang starship, hasambit ng isa, nagtanong kung sino itong nang-ahas na mag-intrude sa kanilang Five Elements Holy Ground. Mapapansin ang pagbaba ng nanghihina ng si Chen Fan ay nilalayan ng dalawang maliliit na servants, Immortal Emperor Chen. Sambit ni Fu agad na lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari.
Sinabi ni Chen Fan na gamitin nito ang kanyang innate wood spiritual body bilang median at tulungan siyang i-gather ang spiritual energy ng planetang ito. Wag itong mag-alala, ito ay hindi mamamatay, nag-collapse sa balikat ni Fu. Bumaling si Fu sa dalawa, nagtanong kung bakit ito nagkaganito. Sumagot ang dalawa na wala na silang oras upang magpaliwanag, pagawin na lang daw nito. Lumingon si Fu sa ibang mga cultivators ng kanilang clan, nagsabing kailangan niya ang mga ito upang protektahan siya. Gayunpaman nagtanong lang ang isa kung binabalak ba nitong gamitin ang kapangyarihan ng Mount Three Friends upang iligtas ito, sa bandang huli ito raw ay hindi kabilang sa kanilang Holy Land. Idinagdag ng isa na kapag napag-alaman ng mga higher-ups ang patungkol sa bagay na ito, ano pa, sigaw na sabat ni Fu. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi ng mga ito umano'y kung sila ay hindi iniligtas ni Immortal Emperor Chen, hindi raw ba't sila ay nagsasuffer pa rin magpahanggang sa ngayon sa Land of Gold Suffering. Hindi ka nagkakamali, saad ng isa. Idinagdag ng isa pa na ngunit ito ay ang head ng kanilang clan kaya dapat isipin din daw nito ang kapakanan ng kanilang clan, na siyang nagpa-trigger sa dalawang servants ni Chen Fan Yu. Idiotic human, sambit ni Shi Kei, mga greedy at pangit. Dagdag pa ni Tang Kei, nag-transform sa kanilang tunay na anyo at idinagdag na kamatayan ang kahihinatnan ng sino mang mga ahas na pumigil sa kanila. Ahehe, teka lang, sambit ng isa. Idinagdag ng isa na sila ay tutulong ngayon din. Kung ganun, sigaw ni Shi Kei, bilisan na ng mga itong mag-set up ng protection barrier at camouflage barrier din, dagdag ni Tang Kei, upang sila ay hindi mapansin ng iba. Thus, ganoon na nga ang ginawa ng mga cultivators. Sinimulang i-activate ni Fu ang kanyang bloodline art at nagsabing siya ay nanumpa nang iaalay niya ang kanyang katawan at puso rito, kaya baliwala para sa kanya ang mamatay. Isinagawa ang ibinigay na instructions ni Chen Fan na pasuka ng dugo at makalipas ang ilang sandali, nagkamalay na si Chen Fan. Thank God, sambit ni Fu, mukhang siya raw ay nagtagumpay. Hehe, sambit ng dalawa. Umano'y ang kanilang master ay nagising na ito ay naka-recover na, habang sinabi naman ng ibang mga cultivators na katapusan na ng kanilang three-friend star. Idinagdag ng isa na hindi na nila mate at tago pa ang patungkol sa bagay na ito sa mga higher-ups, ang kanilang clan ay nasa panganib na ngayon. Napakaingay niyo, sigaw ni Shi Kei, habang sinabi naman ni Tang Kei na dapat daw na maging masaya ang mga ito dahil nagising na ang kanilang master. Nagsitakbuhan ang mga cultivators pagpagaspas ng kanilang mga pakpak. Paghawi ng shot ay makikitang nasa kandungan na ni Chen Fan si Fu. Nagsabing hindi siya umaatras mula sa mga binitawan niyang salita, sabay summon ng isang wood amulet, ang tinatawag na Amulet of Life and Fortune, inilagay sa dibdib ni Fu at idinagdag na ito ay mayroong innate wood spiritual body, kaya ang ginawa nitong pagwasak sa kanyang sariling spiritual energy ay nagresulta lang upang maging mas pure pa ang wood spiritual body nito. At gamit ang amulet na ito na gawa mula sa hint ng ugat, ito ay magkakaroon ng panibagong buhay at aangat sa susunod na level. Lumutang sa ere ang katawan ni Fu at makalipas lang ang ilang sandali, nagising si Fu at nagpasalamat sa umano'y ibinigay ng Immortal Emperor sa kanya na panibagong buhay. Well, good for you, sabat ng isang cultivator, ngunit ngayon, ang kanilang clan ay mapapahamak. Tingnan mo ang kabundukang ito, tingnan mo ang planetang ito. Dagdag pa ng isa, paano raw nila ipapaliwanag sa mga higher-ups ang patungkol sa bagay na ito. Dumating ang dalawang starships, maririnig ang isang boses na nagtatanong kung ano ang nangyari, sino ang nasa likod nito, sino ang magte-take ng responsibility sa bagay na ito. Binigyan ng command si Fu na tumungo sa kanila upang i-meet ang mga Sage Emperor. Ngayon din na agad namang sinang-ayunan ni Fu. Immortal Emperor, baling niya kay Chen Fan, nagtanong kung maaari ba itong, "Don't worry," tugon ni Chen Fan, umano'y magiging maayos ang lahat, at agad na nagpalit ng anyo bilang isang matanda. Let's go, saad niya kay Fu. Umano'y susunod siya rito upang i-meet ang mga Sage Emperor. Mayroong ibinigay na mga rason, ang mga ito raw ang sabihin nito sa mga Sage Emperor. Okay, tugon ni Fu, at agad na lumipad ang dalawa patungo sa starship. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang hall kung saan sinabi sa kanila ng Fire Emperor na ang nangyaring malaking pagbabago sa Three Friends Mountain ay nagdulot ng matinding kawalan sa kanilang Five Elements Holy Ground. Idinagdag na lumuhad ang mga ito, makikita ang reaksyon ng Wood Emperor nang mapansin ang katawan ni Fu. Fire Emperor, saad niya umano'y since ang bagay na ito ay nangyari sa kanyang area, hayaan nitong siya ang mag-handle sa bagay na ito. Of course, Wood Emperor, tugon ng Fire Sage Emperor.
Tumingin ang Wood Emperor kay Fu nagtanong kung ano ang nangyari, ito raw ay wag matakot na sabihin ang detalye. Sumagot si Fu na hindi siya sigurado kung ano ang nangyari umano'y siya ay nagsasaka lang nang mapansin niya ang isang weak root, sinubukan niya itong bunutin ngunit siya ay nabigo. Ang kanyang kamay ay na-stuck hanggang sa siya ay mawala ng malay, at nang siya ay, isang weak root pagtataka ng Wood Emperor inutusan si Fu na lumapit, na agad namang sinunod nito. Idinagdag ng Wood Emperor na wag itong mag-alala titingnan niya lang ang katawan nito, salamat Wood Emperor tugon ni Fu. Inilapat ng Emperor ang kanyang palad sa noo ni Fu sabay cast ng isang spell mapapansin ang kanyang pagkabigla, napatanong kung papaano ito naging posible. Nagtanong ang Fire Emperor kung ano ang problema ngunit sinabi lang ng Wood Emperor kay Fu na ang katawan nito ay ayos lang magpahinga na lang muna ito sa side palace. Wood Emperor saad ni Fu nagsabing ang nangyari sa mountain ay kasalanan niya lang mag-isa walang kinalaman ang kanyang clan. Sumagot ang Wood Emperor na naiintindihan niya maliwanag na sa kanya ang lahat ngayon, hindi niya sisisihin ang clan nito. Nagpasalamat si Fu sa Wood Emperor at mula doon ay nagsimula na silang humakbang paalis sa hall. Ang makapal na metal energy na ito patanong na saad ni Fu kay Chen Fan talaga raw bang ito ay sapat na upang makambansi ang mga iyon. Oo tugon ni Chen Fan umano'y paniniwalaan ng mga iyon ang kwento nito. Idinagdag na kahit nagaano pa man karaming tanong ang umikot sa isip ng mga iyon sa bandang huli kukumbonsihin nila ang kanilang mga sarili na si Fu, ito mismo ang nakahanap sa sarili niyang chance. Ang chance nito ay chance din ng buong Five Elements Holy Ground, na nangangahulugang magmula sa araw na ito na ang siyang magiging pag-asa ng Five Elements Holy Ground upang maging isang immortal sect muli at natitiyak niyang gagawin ng mga ito ang lahat upang mas mapalakas pa ng husto si Fu at ito ay itatrato bilang treasure ng buong Five Elements Holy Ground. Napaluhod si Fu umano'y hindi niya gusto ang bagay na iyon mas gusto niyang manatili sa tabi nito. Siya ay nakahandang magbayad para sa lahat ng mga ginawa nito ngunit inilapat lang ni Chen Fan ang kanyang kamay sa ulo ni Fu at nagsabing kung talagang ganoon ang gusto nito, pues manatili muna ito rito at gamitin ang Five Elements Holy Ground upang e-train ang kanyang sarili hihintayin niya ang araw na i-handover nito sa kanya ang lugar na ito. Makikita ang reaksyon ni Fu sa mga sinabing iyon ni Chen Fan kung ganun naiintindihan niya raw, sisiguruhin niyang iyon ay mangyayari. Mula doon ay inimbitahan si Fu sa headquarters ng Five Elements Holy Ground habang si Chen Fan naman ay nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Kayong dalawa sambit ni Chen Fan sa loob ng starship nagtanong kung bakit hindi pa rin bumabalik ang mga ito sa kanilang human form, apologies Master tugon ni Tang Ke sila raw ay mga dumb. Idinagdag ni Shi Ke na ang kanilang human form ay naging posible lang dahil sa spiritual energy, hindi pa nila natutunan ng lubos kung papaano mag-transform sa human form. Hay tugon ni Chen Fan mukhang hindi na raw pala nag-isip pa ang mga ito hindi na nagdalawang isip pa na bumalik sa kanilang original form kahit na, upang matulungan lang siya. Natuwa si Tang Ke sa kanyang narinig nagtanong kung talaga bang nagawa nilang maprotektahan ang Master, ngunit sumabat si Shi Ke na sila ay wala pang sapat na lakas upang maprotektahan ang Master ay lubhang napaka makapangyarihan. Sinabi ni Chen Fan na mayroon siyang memorized na milyong mga techniques gayunpaman sa kabila nun, siya ay lakang pa rin sa knowledge pagdating sa cultivation ng mga spiritual beast kaya hindi niya matuturuan ang mga ito pagdating sa bagay na ito. Inilabas ang Yuan daw at idinagdag na sa bandang huli ang mga ito ay lubhang napakabata pa kaya bumalik na lang daw muna ang mga ito at matuto sa kanilang mga elders, at habang ginagawa nila iyon sila rin ay magpalakas sa tulong ng Spirit Wood. Master sambit ni Tang Ke pakiusap wag daw sila nitong itaboy, hindi ganoon yung tugon ni Chen Fan ang ibig niyang sabihin sa ngayon magpalakas muna ang mga ito nang ito ay makapagsilbi ng mas maigi sa kanya sa hinaharap. Kung ganun tugon ni Tang Ke kung ganun hihintayin sila nito hindi raw ba, hoy sabat ni Shi Ke bakit daw nito pinipilit na magbitaw ng pangako ang Master sa kanila. Sumabat si Chen Fan na siya ay nangangako you're the best sambit ni Tang Ke, at nagpasalamat naman si Shi Ke. Thus ibinalik na nga ni Chen Fan ang dalawa sa Yuan Dao planet sa pamamagitan ng Yuan Dao bottle at nagsabing ang totoo, sadyang ang susunod niya rong adventure ay medyo mapanganib, at sa kasalukuyan niyang cultivation level siya ay walang sapat na kakayahan upang maprotektahan ang dalawang iyon. Ang mga iyon ay ang kanyang pinaka-loyal na beast servants,
hindi niya kakayaning mayroong mangyaring masama sa mga iyon at wala man lamang siyang magawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at idinagdag na siya ay wala na sa panganib sa ngayon, gayunpaman ang nagagawa niyang pag-contain sa ugat ng Tree of Origin ay barely lang. Kailangan niyang lumakas ng mas mabilis kaysa sa ugat ng Tree of Origin, sa ganoong paraan niya lang maaabot ang kanyang goal. Tumangala sa kalawakan at idinagdag na ngayon ay oras na upang gamitin ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay upang hanapin ang lahat ng mga oportunidad sa napakalawak na unibersong ito. Makalipas ang 43 taon ay lumipat ang eksena sa Earth kung saan makikitang si Ontang ay namatay na maririnig ang pag-iyak ni Ranran, habang ang dalawa naman ay walang kibo. Sinabi ni Yanzo na sa bandang huli ay tumanggi pa rin si Ontang na maging isang immortal cultivator, kahit pa sa tulong ng formation at life serum ay hanggang dito lang ang inabot ng buhay nito. Idinagdag ni Ranran na siya at ang kanyang ina ay dati pang gusto na maging isang normal lamang na tao kaya nirespeto nila ang naging desisyon nito dahil kung hindi lang ganoon, napakadali lang para kay Chen Fan na gawin itong isang golden core cultivator ng instant. Well umano'y ang kanyang ina ay namahinga ng mapayapa kaya bilang anak nito dapat lang na ikasaya niya ito. Mom, dagdag niya sa kanyang isip umano'y ito raw ay nag-aalala patungkol sa kanyang ama sa loob ng mahabang panahon iyon ang dahilan kung bakit mas pinili nitong hindi mag-cultivate, thus hinayaan niya itong makuha ang gusto nito ngunit siya, kailan niya raw ba makukuha ang gusto niya? Makalipas ang ilang araw ay mapapansing mayroong hawak na bulaklak si Chen Fan nagsabing na foresee niyang malapit na ang pamamahinga nito. Ontang siya raw ay pumunta rito upang magpaalam, salamat sa ginawa nitong pagprotekte sa Baekhyun sa loob ng mahabang panahon. Inilagay ang dala niyang bulaklak sa puntod ni Ontang, tumayo at idinagdag na siya ay magtatayo ng isang hidden golden heroic formation upang protektahan ang kapayapaan nito sa kabilang buhay. Ontang siya raw ay mananatili sa tabi nito, salamat sa lahat Auntie Tang. Mula doon ay makikitang nagmi-meditate sa himpapawid si Chen Fan nang bigla na lang mayroong dumating, nagtanong kung natapos na ba ito sa pagpapaabot ng paggalang. Idinagdag na ang Immortal Treasure ay malapit ng malikha, kaya kung ito ay hindi bumalik agad siya ang kukuha sa treasure at ang kanilang deal ay magiging voided din. Hatugon ni Chen Fan dapat baguhin daw nito ang kanyang attitude kahit na kaunti lang kung gusto nitong lumakas ngunit nagdila lang ang babae at sumagot na tingnan muna nito ang kanyang sarili, mapag-aalamang ang babaeng ito ay si Yan Yu nagmula sa Spiritual Sword Immortal Sect. Tingnan mo nandito na dagdag ni Yan Yu, ano kaya naman na siguro nitong kunin ang bagay na ito hindi raw ba? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wala na itong choice kundi ang magtiwala sa kanya at protektahan siya mula sa labas. Sumugod sa isang void at nagcast ng isang spell inabsorb ang kung anong bagay, napasabi sa kanyang isip na ang quality nito ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang divine consciousness ng user ngunit para sa kanya ito ay napaka-simple lang. Lumabas si Chen Fan sa void nagtanong si Yan Yu kung natapos na ba, hayaan daw siya nitong makita kung anong grade ito. Ipinakita ni Chen Fan ang bagay na kinuha niya mula sa void. Oh my god, sambit ni Yan Yu. Ito raw ay ang maalamat na Black Lotus, definitely ito raw ay isang immortal treasure. Idinagdag na bilang kapwa cultivator na nasa medium level lang ng materialization ang akala niya ang makukuha lang nito ay isang red lotus. By the way papaano raw nito nalaman na lilithaw dito ang lotus of yesterday and tomorrow ito raw ay isang pinaka-iingatang sekreto ng kanyang clan. Subalit sumagot lang si Chen Fan na palaging mayroong mas malakas sa iyo ito lang ang kailangan nito hindi raw ba, iniabot ang lotus kay Yan Yu. Well tugon ni Yan Yu buti na lang daw at magkaibang parte ng lotus ang hinahanap nila dahil kung hindi lang nagkaganon, no way raw na siya ay mananalo laban dito, ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay at nagsabing ibigay na nito ang kapalit. Well tugon ni Yan Yu mukhang ito raw pala ay hindi nakakalimot sabay bukas sa kanyang special storage inihagis patungo kay Chen Fan ang isang item. Ito raw ay in-enhance na ng kanilang sect master ito ay nasa ibang level kung ikukumpara sa mga ginagamit ng kanilang mga outer disciples, tiningnan ni Chen Fan ang item kung ganun saad niya ang deal nila ay settled na. Nagtanong si Yan Yu kung kailan ito papatayin ang kanilang sect master at bakit ko naman gagawin yung tugon ni Chen Fan. Kung ganun tugon ni Yan Yu bakit kailangan daw nito ng isang puluhan na imbued ng teknik ng kanilang sect master.
Ni alam daw ba nito kung gaano kahirap para sa kanya na makuha ang bagay na ito, malamang mayroon dong beef sa pagitan nito at ng kanyang sectmaster, malamang ito raw ay naghahanap ng paraan upang mapatay ang kanilang sectmaster, tama raw ba? Siya nga raw pala, ano ang pangalan nito, ngunit naglaho na si Chen Fan nang hindi niya man lang namamalayan. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Chen Fan sa loob ng starship ay napasabi sa kanyang isip na ang path na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pag-combine sa true martial sword at spirit sword technique. Tiyak na ito raw ay ang magiging susi sinimulang i-refine, na pabuntong hininga makalipas ang ilang sandali. Hay umano'y pagkatapos ng napakaraming taong paglalakbay at paghahanap sa mahigit sa 500 mga opportunity, sa wakas siya raw ay nakahanap na ng bagay na makakapagpa-satisfy sa ugat. Idinagdag na sa nagdaang mga taon ay nagawa niyang mag-advance ng ilang stages, gayunpaman, napakalayo pa rin bago niya marating ang Void Returning Realm. Kaya ngayon kailangan niyang i-increase ang kanyang pace, at kailangan niya nang makuha ang mga techniques ng 3 natitirang immortal sects. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Universal Collection. Mr. Chen, bungad ng isang lalaki, nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya rito sa araw na ito. Nagbigay ng isang item si Chen Fan at nagsabing gaya ng dati hahayaan niya rong e-process nila ang bagay na ito. Bukod pa dun, siya rin ay naghahanap ng mga secret techniques o kaya naman mga spirit artifacts mula sa Bishao, Thunder Mountain at Old Moon Immortal Sect. Mas mataas ang quality, mas mainam. Hatugon ng lalaki, ito raw ay hindi nabibigo sa pagpapabigla sa kanila. Well, kung ganun, gagawin nila ang kanilang best upang mahanap ang mga bagay na iyon para rito. Naglabas ng isang item at idinagdag na alam na nila na ito ay naghahanap ng mga artifacts, kaya ini-reserve nila ang bagay na ito para rito. Pakiusap, tingnan niya raw ang isang ito. Umano'y ayon sa seller, ang bagay na ito ay kabilang sa hidden secret ng Bishao Immortal Sect. Ang bagay na ito ay involved sa isang tabo na event, at gusto raw ng seller na makita ng personal kung sino man ang sakaling maging potential buyer. Hatugon ni Chen Fan, ngunit wala raw siyang nararamdamang anumang energy na nagmumula rito. Pakiramdam niya ito ay isa lamang normal na lumang robe. Hahatugon ng lalaki, iyon daw ang dahilan kung bakit magpahanggang sa ngayon wala pa ring bumibili sa bagay na ito, at na-reserve nila ito para rito. O may dapat daw hindi niya na sinabi pa ang bagay na iyon. Well, gayunpaman hindi niya intensyon na i-trick ito, at natitiyak niyang ito ay mayroong anumang kaalaman patungkol sa bagay na ito. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, mag-arrange ito ng meeting. Makikipagkita siya sa seller, na agad namang sinang-ayunan ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang silid ay lumapit si Chen Fan sa isang babae. Nagtanong kung ito ba ang seller. Lumingon ang babae. Hasambit ni Chen Fan, mukhang ito raw ay napakabata pa. Talaga raw bang ganito ito kabata, o binago lang nito ang kanyang anyo? Ngunit idinagdag na sa lupang kanyang pinagmulan ito ay mga nasa 200 taong gulang na. Nagtanong ang babae kung saan ito nagmula. Sumagot si Chen Fan na sa Middle Earth Star Realm. Makikita ang pagkabigla ng babae. Ano ito ay nagmula sa lugar kung saan isinil ng mga ancient fairies ang mga ancient demons. Nagtanong kung ito ba ay si Chen Baixun. Hatugon ni Chen Fan, mukhang ito raw ay may alam. Naggather ng chi ang babae, isinama ng robe, bumigkas ng isang chant, nagsabing ito ay ang spell gate, ang foundation mental cultivation ng Bishao Immortal Sect. Kapag ito ay nag-form ng contract sa kanya sa pamamagitan ng deity soul nito at tulungan siyang makapaghiganti, ibibigay niya ang robe na ito at ang method na makakapag-activate sa robe na ito. Nagtanong si Chen Fan kung kanino nito nakuha ang bagay na ito. Sumagot ang babae na ito ay nagmula sa descendant ng isang higher fairy na nag-participate noon sa pagsil sa ancient demon. Iyon din ay ang dating sect master ng Bishao Immortal Sect. Gayunpaman, si Bing Yao ang bitch na iyon ay nakipagsabwatan sa iba upang patayin ito. Ang tinutukoy ng babae na Bing Yao ay si Sect Master Bing ng Bishao Immortal Sect. Idinagdag na siya ay isa lamang powerless na servant, kaya hindi niya nailigtas ang dating Sect Master. Ang tanging nagawa niya lang ay ang tumakbo tangay ang robe nito. Binalak niyang mag-train hanggang sa siya ay magkaroon ng sapat na lakas upang maghiganti sa kasamaang palad. Siya ay walang talent at resources, kaya hindi siya makahabol sa beach na iyon. Gayunpaman, narinig niya rong ito ay na-injured sa nakaraang digmaan, kaya ito na ang mainam na pagkakataon para sa kanya. Kapag napatay nito ang Bing Yao na iyon para sa kanya, hindi lang sa ibibigay niya ang robe na ito,
ibibigay niya rin maging ang buong mental cultivation pati na ang lahat ng mga treasures at mga babaeng cultivators ng Bishao Immortal Sect na siyang naging dahilan upang mapatawa si Chen Fan. Tumawa rin ang babae, hahaha, hindi raw ba't iyon ay isang magandang trade? Subalit biglang nagtanong si Chen Fan kung ano ang rank nito sa Red Blood Immortal Sect na siyang ikinabigla ng babae. Idinagdag ni Chen Fan na bago pa man siya pumasok sa kwarto na ito naramdaman niya na ang pagsipress nito sa kanyang Red Demon Techniques. At since wala ito doon sa nangyaring blood ritual noon, malamang ito raw ay isang low rank dahil kung hindi ganun ito ay hindi i-arrange ng mga iyon dito dala ang isang weak na backstory. Idinagdag ni Chen Fan na ibigay nito sa kanya ang robe kapalit nun ay hahayaan niya itong mabuhay. Sumagot ang babae na hindi siya nito magagalaw, iyon ay hindi hahayaang mangyari ng Universal Collection. Sinabi ni Chen Fan na siya ay mayroong 10,000 paraan upang puwersahin itong itapon palabas sa lugar na ito bago niya ito patayin. Ano, gusto raw ba nito ng introduction? Nagtanong ang babae kung bakit nag-i-insist pa rin ito na makuha ang robe kahit na alam na nitong ito ay isa lamang trick. Tugon ni Chen Fan, ngunit alam daw nito ang patungkol sa nangyaring pag-seal sa Ancient Demon noon doon sa Middle Earth Star Realm. Hayaan siya nitong manghula. Ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan at idinagdag na ang bagay na ito na ginagawa niyang bait ay ang real stuff. Tama raw ba siya? Dahil kung talagang ito ay peke dapat ibinigay na nito agad sa kanya ang bagay na ito. Sumigaw ang babae na wag niya itong hawakan agad na umatake, ngunit tinanggap lang ito ng direkta ni Chen Fan. Ano, pagtataka ng babae, nagtanong kung papaano ito naging posible, bakit hindi ito umiwas, sa halip ay tinanggap nito ng direkta ang kanyang atake. Violation mula sa seller, sambit ng isang boses, umano'y isang violation ang na-detect, isagawa ang intervention. Ngayon din mapapansin ang kung anong bagay na dahan-daang ang gumapos sa babae. Nagsabing si Chen Fan ang unang nag-violate sa rule. Sinubukan nitong nakawin ang kanyang stuff, ngunit nagbukas lang ang isang portal sa harap niya. Hey, sigaw ng babae, nagtanong kung bulag ba ang mga ito. Sinubukan ng taong itong pag nakawan siya. Maraming salamat, saad ni Chen Fan sabay kaway. Tuluyan ng naglaho ang babae. Dumating yung manager, tinanong si Chen Fan kung ayos lang ba ito. Don't worry, sisiguruhin daw nilang mabibigyan ng sapat na parusa ang rude na seller na iyon. Sinabi ni Chen Fan na although ang presyo na ibinigay ng babaeng iyon ay napaka-outrageous at pinipilit pa siya nito, sa kabila ng lahat gusto niya pa rin dong makuha ang robe na ito. Iyon ay hindi problema, tugon ng lalaki sabay hila palapit sa robe. Maaari daw nitong makuha ng libre ang bagay na ito, ituring niya na lang daw ito bilang compensation. Idinagdag na ang mga item na ibinigay nito ay na-process na rin nila, iyon ay nagkakahalaga ng isang supreme grade spiritual stone. Bukod pa doon, ang points nito ay tumaas na rin ng husto, ito raw ay maaari nang makasali sa kanilang auction. Alright, tugon ni Chen Fan, kung ganun babalik na lang siya rito ilang araw mula ngayon. Nagpasalamat at tuluyan ng nagpaalam. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng kanyang starship ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na marahil ito raw ay mukhang isang old-fashioned na female robe, ngunit mayroon dong hint ng spiritual energy na nakapaloob dito. Maaaring ito raw ay naiwan ng dating nagmamay-ari, kailangan niya itong ma-activate. Upang matuklasan kung sino ang mga higher-ups na nag-assign sa misyon, kailangan niya itong ma-activate. Ayaw niya raw sanang ma-involved sa kasalukuyang nangyayaring digmaan sa pagitan ng mga immortal sects, ngunit siya ay nakapagbitaw na ng pangako kay Chimuchoy na siya ay babalik, na nangangahulugang sa ngayon si Chen Fan ay patungo sa Red Blood Immortal Sect. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali pagdating niya sa entrance, nagtaka siya nang makitang ito ay sarado. Lumalabas na mukhang ang sitwasyon daw dito ay mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Sabay cast ng isang blood pool hidden art, lumikha ng daan para sa kanyang sarili. Pagdating niya sa loob ay agad na umagaw sa kanyang atensyon ang bilang ng mga guards, habang sa isang dako naman ay makikitang iginapos si Chimuchoy. You traitorous son, sigaw ng sect master ng Red Blood Immortal Sect. Nagtanong kung kailan ito maglilinis. Sumagot si Chimuchoy na walang dapat na linisin. Sumabat ang 13th sister na ang tinutukoy ng sect master ay patungkol sa blood pool at ang lokasyon ng kaibigang inimbita nito. Sumagot si Chimuchoy na hindi niya alam. Sinabi ng second sister na ito ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali, wala nang makakapagligtas pa sa kanya rito,
Hatugon ni Chimochoy umano'y ang kanyang big brother ay bigla na lang nagsimula ng digmaan sa pagitan ng mga immortal sects doon sa sentro ng universo at namatay doon, di maglalaon at mawawasak na rin ang kanilang sekta, mauuna lang ng kaunti ang kanyang paglisan.